Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa yun. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Yan. Pag sinabi ng ating Panginoon Jesucristo daw na Diyos siya, ibig sabihin, hindi ang ating Panginoon Jesucristo ang Ama yun. Tuloy natin mga kapatid. Ang tabayanan ninyo, napakagandang paksa natin bilang sagot sa nauna nating ipinakita kanina. Okay. Here are a few examples. I saw verses about Jesus' deity, about salvation through grace, through faith. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, nakita niya umano, at may ibang paliwanag diyan ang INC. Ito sa kanilang Pasugo Magazine, pahina 17, 1939, ni Benjamin Santiago. Ito, kaya't ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at sa lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Imagine, hindi Diyos, pero tinatawag na Diyos. O anong uri na doktrina yan? Na ang hindi Diyos, tinatawag na Diyos, pero hindi Diyos. Kaya nga, naalala natin yung sabi ni Munting Kaalaman. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa yun. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Ayun. Pag sinabi ng ating Panginoon Jesucristo daw na Diyos siya, ibig sabihin, hindi ang ating Panginoon Jesucristo ang Ama yun. So, kaya nga, nakapagtataka talaga na bakit dami pa. Pero di tayo magugulat diyan dahil nauna nang sinabi sa unang Korinto 4:4 na ang Diyos sa sanlibutan ito ang demonyo. Marami ang binulag umano sa demonyo sa katotohanan upang di makita ang katotohanan. Okay, tuloy natin. And not through God saving the church. I saw contradictions with the prophecies of Brother Felix Y. Manalo. I began to notice that they were about somebody completely different. So, yan. Yung mga prophecy kaugnay ni Felix Manalo na inaangkin lang ni Felix Manalo na hindi naman tumutukoy talaga sa kanya. Bakit? Halimbawa, yung sinabi nila na ang katuparan sa hula sa taong gumagawa ng payo ng Diyos mula sa malayong lupain. Si Felix Manalo daw yan. Ito ang ginagamit nila mga kapatid sa Isaiah 46:11 na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinasalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanakala, akin namang gagawin. Itong talatang ito na Isaiah Kapitulo 46:11, sinasabi nilang yun ay kay Felix Manalo. Pero ngayon, ang tanong, dahil may binanggit diyan mga kapatid na malayong lupain. Isa-isahin natin may malayong lupain. Sa Biblia ba, saan ba yung bansa na tinatawag at tinutukoy na malayong lupain? Yun po bang interpretasyon ni Felix Manalo na Pilipinas bago yung ibong mandaragit? Punta tayo sa malayong lupain. Mas mabuting silipin natin ang Isaiah Kapitulo 39, versikulo 3. Ito ang mabasa mga kapatid. Nang magagayoy dumating si Isaias na propeta sa Haring Ezekias at nagsabi sa kaniya, anong sinabi ng lalaking ito at saan nang galing na nagsiparito sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias,
sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Ano daw ang sinabi sa Biblia na malayong lupain? Malinaw na ang malayong lupain na binanggit sa Biblia ay ang Babylonia. Pagdating kay Felix Manalo, naging Pilipinas na. Kaya dahil dito mga kapatid, sino ba ang karapat-dapat paniwalaan? Si Felix Manalo na nagbasa lang ng Biblia, wala namang sariling Biblia. O si Propeta Isaias na nagsulat sa Isaias Kapitulo 39, versikulo 3, na ang Babylonia ay malayong lupain. No, see? At gusto kong ipahiwatig dito mga kapatid dahil si Propeta Isaias nagsulat din sa mga sa lugar na tinatawag na silangan, malayo na lupain, at mga pulo sa dagat. Kaya si Propeta Isaias ang dapat din magturo kung saan ito. Hindi yung nagbabasa lang na walang sariling Biblia, di ba? Oh. Ngayon, sino naman yung tinatawag na ibong mandaragit? Si Manalo ba yon? Tingnan natin mga kapatid. Isaias 46:11 ginagamit nila. Mabuti gamitin natin ang The Voice. Ginagamit din nila ito na salin. Ito. I am the one who called Cyrus, the bird of prey, from the east, from the land far away. I summoned him to do what I intend. My word went out, and I will see it done. My plan has been made, and I will see it through. So, malinaw na batay sa naturang salin, pinangalanan talaga kung sino ang ibong mandaragit. Ang ibong mandaragit, si Cyrus. At ganun din ang mabasa natin mga kapatid sa Amplified Bible. Ginagamit din nila ito na salin. Calling a bird of prey from the east, from a far country, the man, close parenthesis, Cyrus, of my purpose. Truly I have spoken. Truly I will bring it to pass. I have planned it. Be assured I will do it. So, sino daw? Si Cyrus. Kahit sa Tagalog version, mga kapatid, eto ang mabasa natin. Na nagsasabi tungkol kay Cyrus, siya ay aking pastor at isasagawa ko ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya ay magtatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Alam niyo ba anong tanong ni Parba nito, Ramel Parba? Naalala niyo sa debate ni Father Darwin? Anong tanong niya? Dahil sinabi mo na ang katuparan sa Isaias 46:11 ay si Cyrus. Tanong, kung si Cyrus ang katuparan niyan, si Cyrus ay Hudyo ba? Yan ang tanong ni Parba. Kaya anong sagot ni Father Darwin? Kung kini-question mo si Cyrus na hindi Hudyo, kaya di pwede, lalo na si Felix Manalo. Dahil si Felix Manalo, hindi Hudyo, siya ay Pilipino. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.